update ng ating NAPOLCOM dito sa inaabangan nating matinding kasuhan. Talagang saludo, dalawang kamay, pati dalawang paa kung pwedeng itaas lang talagang saludong-saludo tayo kay Sir Ralph Calinisan at dito kay Yusek Marcos Lacanilaw na binalahura ni Culaong. Ito yung video. Taas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Calinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complete affidavit na sinasampa niyo for unjust Vicente pala siya. Layo nung Ralph. Diba? Kala ko Rafael. decision? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay. Salamat po. Salamat po. Una sa lahat, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilaw, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK pal. Tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala ba sabihin yun? Pero bala na kayo. Edit nyo na lang. Which to me is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Yun, di ba? Make him accountable. Di ba? Ito nga at alam niyo sa totoo lang kung si Culaong po ay hindi nahuhuyo hanggang ngayon, ang sasabihin niyan, sasagutin ko yan. Magyayabang pa yan. Haharapin ko yan ng ano ba tawag doon, yung sinasabi niya. Yung lagi niya sinasabi na ginagalang ko po ang inyong kapasyahan at ayan akin pong haharapin ng buong paggalang pa, buong katapatan. Ganyan pa sasabihin niya, para style Robin Padilla pa. Magi-style Robin Padilla pa yan ang pagsasalita. Alam niyo ako ito, aminado naman ako. Katulad niyan, si Robin Padilla, sinasabihan ko yan ng bobo. Si Marco Beta, tinatawag ko Marco Beta. Kasi naiinis ako sa kanilang mga itinatrabaho. Naiinis ako sa kanilang mga ginagawa. Naiinis ako sa mga sinasabi nila sa mga pagdinig sa Senado o yung sa mga kanilang statement. Nakakabuisit talaga. 'Di ba? Pero alam niyo po, yung hindi ako kumbaga mahihirapan silang kasuhan din ako. Bakit? Kasi kung kakasuhan nila ako, napakaraming tumatawag dyan. Marco Beta, Peluca, Robin Padilla, Bobo, Engot, Tanga. Dami nagsasabi dyan kay Robin Padilla. Di sa kakasuhan nila lahat yun, yung mga nagsasalita na yun. Diba? Ngayon, dito kasi kay Culaong, parang isolated case. Parang out of nowhere na lang, dahil nga naisumbong sa LTO, na etong si Culaong nagmamaneho ng walang seatbelt, ni-revoke ang license, pinatawag sa LTO, hindi pumunta, diba? Kaya talagang natutukan. Tapos, eto nga si Sir Ralph Calinisan, diba? Hindi nga niya pinangalanan, pero alam naman natin. Ang akala yata ni Culaong, pag hindi pinangalanan, ay hindi siya pwedeng idemanda.
Kapag nag-gets ng tao kung sino yung pinapatungkulan mo, unjust vexation na yun. Diba? Kaya ito, si Kulaong, actually marami pa tong kakainin bigas sa mundo ng SOCMED. Marami pa po. Mas ano pa, ako, tinataas ko yung bangko ko ngayon dito. Mas magaling pa ako kay Kulaong pagdating sa commentary. Mas magaling pa ako kay Kulaong pagdating sa sa pagbablog dito sa SOCMED. Bakit? Ilang taon na po ako sa politika o sa topic na Kulaong. Ilang taon na po ako dito? 5 taon? 6 na taon? Wala po ako natatanggap na kaso. Hindi po ako nakakasuhan. Meron nga nagsabi sa akin vlogger, sabi, hindi ka vlogger pag wala kang kasong cyber libel. Mali. Hindi ka magaling na vlogger pag ikay may kasong cyber libel. Kasi ibig sabihin, fake news ka, ibig sabihin, hindi totoo sinasabi mo, at ibig sabihin, mali-mali ang mga binablog mo. Kaya, nakakasuhan ka ng cyber libel. Hindi po totoo na kapag ikay vlogger, dapat meron kang kasong cyber libel. Ngayon, dito sa ginawa na ito ni Serat Kalinisan, nabigyan ng hustisya yung halos libo-libo na mga tao na binalahura ni Kulaong since 2020. Since nung lumabas si Kulaong sa SOCMED. Nabibigyan po ng hustisya. Oo nga, at sila yung mga hindi naman sila ang nagdemanda at etong mga taong ito. Pero, di ba, kasi katulad ng OFW, nahihirapan silang magkaso eh. Ako, katulad ko, nahihirapan ako magkaso kasi malaki mawawala sa akin. Kaya, di ba, yung nakikita natin na sila mismo ang umaaksyon para sa ating lahat. Very satisfying at talagang kahanga-hanga po na hakbang ito para makakuha po ng hustisya. Hindi man po kami ang makakuha ng hustisya at kayo po ang nakakakuha ng hustisya, maraming salamat po talaga. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Manggusin. Mga OFW na kinuha niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, yun nga po yung isa pang hindi pa po natatalakay. Yung pagiging VIP niya sa BJMP. Yun po ang isa pang hindi pa po natatalakay talaga. At yun ang tingin ko parang missing link dito sa ating sinusundan na kwento niya patungkol dito kay Kulaong. Dapat talaga po matalakay yun. Kasi alam niyo po, katulad nun, si Vitaly Zedobrovetsky ba yun? Yung Russian vlogger. Di ba paglaya niya, pinapakita niya siya ay nakakapag-cellphone sa loob ng kulungan. The whole time na nakakulong daw po si Vitaly dito sa Pilipinas, para 8 months yata siya nakakulong dahil sa kasong unjust vexation din. May cellphone daw po siya. Ngayon, kung na-actionan po itong mga pagse-cellphone pagka VIP ni Kulaong sa doon po sa BJMP, kung na-actionan po ito noong 2020, noong sinuplong itong si Kulaong na VIP sa kulungan, hindi na siguro makakapag-VIP si Vitaly. Si Vitaly Zedobrovetsky. Kaya lang nga po, hindi pa rin po napapansin hanggang ngayon itong ating panawagan. Kaya po talagang medyo matagal-tagal pa itong ating ipaghihintay
Medyo matagal-tagal pa itong ating bubunuin para po mapansin ng ating kahilingan na etong si Kulaong kasi baka meron siya nalabag na batas sa kanyang pagiging VIP sa loob ng kulungan, kailangan din po niyang pagbayaran 'yan. Lahat naman tayo para lang naman sa hustisya, ah, para po sa pagkakapantay-pantay. Kasi 'di ba, totoo naman 'yun kapag ikaw ay preso o nasa kulungan, hindi ka naman talaga pwedeng gumamit ng cellphone. Ang bag ko, personal na ang bag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ang bag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangyalang ni Norman Mangusil. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Tangina talaga. Gago kasi si Kulaong. Hindi niya na dapat sinasabi 'yun. Baka nung panahon ng pandemya, umepekto 'yun. Pero tapos na kasi pandemya, mulat na ang isipan, mulat na ang mga mata ng mga netizen na mga Pilipino kung sino si Kulaong. Alam na nating lahat kung sino si Kulaong eh. Buti sana kung hindi natin siya kilalang nagpapanggap na Marcos. Buti sana kung hindi natin alam na human trafficker siya. Buti sana kung hindi natin alam na estapador siya. Buti sana kung hindi natin alam na fraudulent siya. Diba? Pwede niya sabihin yun. Actually, nagamit nga niya yan nung panahon ng pandemya. Ano ba, sabi pa niya nung nahuli siya? Kung ako po inyong pinopolitika, tatanggapin ko po ang lahat ng inyong kung ako po inyong pine-persecute at ito pong nangyayari sa akin, persecution, tatanggapin ko po lahat yan. At doon po, sa mga taong nagkasala sa akin, pinapatawad ko na po kayo. May bidyong ganyan yan. Imagine niyo yung niyan, yung arte niyang tao na yan, di ba? Yung arte niya na yun, na gano'n, na kunwari parang siya pa yung nagpapatawad at parang ang dating yung mga PNP pa ang may kasalanan sa kanya. Putya ko lao. Napolcom chip yan eh. CIDG chip. Ang mga nasa harapan mo nung time na yun. Tapos parang ang dating, sila pa may kasalanan sa'yo? Talagang Kulaong, magmumukha ka talagang tamulmul dito sa Sokmed. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. Bahala sa buhay mo, Kulaong. Kung gusto mo magdemanda ka, demanda mo na sila. Ano yung demanda mo, Kulaong? Illegal press con? Gago, tukmol talaga to eh. Kala niya makakakuha siya ng simpatya. Pero hindi. Di ba, Ate Michelle? Meow. Para si Piola lang Kala niya kasi, putya, PNP, ano yun? Merong PNP doon, merong CIDG, merong Napolcom chief, putya. Tapos magsasalita ka ng ganyan, Kulaong? Ano kasalanan sa'yo ng kapulisan? Ano kasalanan sa'yo ng PNP, na CIDG at ng Napolcom para patawarin mo? Kulaong. Yan kasi mahirap. Alam nyo, tsak ako ngayon sising-sisi si Kulaong sa pag-iingay niya. Sising-sisi yan. Pero mayabang pa rin yan. Maangas pa din yan. Kapag yan nakita mo, nagkukukwento, nagsasalita, mayabang pa rin yan. Pero yung yung katotohanan,
doon sa nangyari sa kulungan, naku po, mamaya, ah, medyo ano lang, medyo kadiri lang, pero pag-uusapan natin mamaya. We're doing our jobs for the people and we will make you very much accountable, Mr. Mangusi. Sir, bali po yung pagsasampa niyo po dito po sa PCE Court of Justice po ay for side po lamang po ng mga kapulisan po natin. Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito ay I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng KPAL at SHUPOT. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya Wala pa yung ano dyan, yung pagsusuot niya ng uniforme ng pulis. Diba? Wala pa yun. Mas matindi yun. po ay meron pa kong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Naku po, putya. Yan ang malaki. Putya. Diyan talaga hihilaturan si Kulaong. Illegal possession. Putya. Kung yan sasabi mo, unjust vexation lang. Pinapahiya niyo ako sa media. Naku po, Kulaong. Yan kasi, di ka na nahimik eh. Diba? Biruin mo, magiging kaso mo illegal possession of firearms. Nasaan yung baril na yon? Yun ang tanong, nasaan? Hula ko lang baka wala na rin kay Kulaong yun. At yung baril na yon, naibenta o naisanla, hindi na natubos, o naibenta na, kahit walang papel, kasi syempre maibebenta naman talaga yan, lalo sa mga gumagawa na illegal. Nako, yun na matindi. Nasaan na ngayon yung baril na yun? Kasi hanggat hindi niya yun naisusuko, hindi siya in good faith. Na siya hindi niya intensyon na yun hindi isole. Pero kung tutusin, dahil nga 2017 pa yon, 9 years ago o 8 years ago, imagine niyo po yun. Hindi niya pwedeng sabihin, ay naku, nakalimutan ko pala ipa-renew. Hindi pwede yun. Putya, napakatagal na panahon na lumipas, hindi mo pa rin na ipapasole. Hindi mo pa rin napaparehistro. Naku po, yari ka talaga, Kulaong. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at Naku po, yan na. Sabit. Sabit po itong si Casper. Hindi ka kasi nakikinig, Casper eh. Pinapaiwas ka na nga dyan, laylo ka na dyan, hindi ka nakinig. Diba? Ayan ang nangyari ngayon. Tutulungan ka ba? Tutulungan ka ba ng amo mo kapag nakulong dyan? Sabi ni Jason Moreno, yan, mas mabuti focus ka lang kay Kulaong. Huwag ka na sumawsaw sa politika, lalo na sa mga Duterte. Bakit? Sumasamba ka ba sa karton? Sumasamba ka ba sa karton? Yung dating mato, naging karton. Uuwing nakagarapon. Si Digong. Ayan. Focus ka na lang sa ibang channel. Huwag ka rito manood. Gago. Yun ang gawin mo. Focus ka sa ibang channel. Diba? Yan ang napakatinding haharapin ni Casper. Kasi kung doon kay MG, malay natin baka unjust vexation lang din yun. Baka unjust vexation lang. Pagpalagay mo na lang, 10 counts kay MG. Di 100k ang piyansa, tutulungan ba ni Kulaong si Casper? Lagi naman sinasabi ni Casper, cook lang daw siya. Kung cook ka lang, ba't ka kasama sa mga lakad? Kung cook ka lang, bakit nung naglalakad sa MOA, kasama yung mga goons, yung mga gunner ni Kulaong? Ba't kasama ka, Casper? Diba? Kung cook ka lang. Ang cook, sa bahay lang.
Pero pag ikaw, sumama ka na sa labas, hindi ka na cook. Hindi ka lang basta cook. Saka, wag na tayong maglokohan dito. Wag na tayong mag-utuan. Alam naman natin eh. Alam naman natin na itong si Casper talaga, bodyguard talaga yan. Oh, Battle Vlog TV, anti-Duterte ko. Anti-Duterte ko. Bakit? Pro-Duterte ka ba? O, lumayas ka rito sa channel ko. Layas! Kung ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo, mga bugok. Yan. Ayaw nyo pala sa anti-Duterte. O, edi lumayas kayo dito. Ganun lang yun. Lalo pa yan. Eto pa ngayon. Bukod sa kaso kay MG, magkakaroon pa ng kaso na kakaharapin dito sa pagbabodyguard ng walang lisensya. Ayun. Okay, Norman Villa Flores. Okay, bye-bye. O, kick. Ganun lang kadali. Kick lang po kagad. Wala pong cheche bureche dito. Kung ayaw nyo sa akin, lumayas kayo. Mag-comment lang kayo kung ayaw nyo. Oh. Iba-block po kayo dyan. Ganun lang po kadali. Hindi po ako yung marami pang usap-usap. Hindi. Layas kung layas. Nako. Sabi ni Long, dati Duterte ka, Tatay Digong nga tawag mo sa kanya. Oo, totoo po yun. Nung hindi ko alam na binaon niya tayo ng napakalaking utang. Pero nung nalaman ko po na binaon niya tayo ng napakalaking utang, hindi po siya deserving na tawagin tatay. Dahil wala pong tatay na ibabaon sa utang ang kanyang anak. Balik na tayo dito. Teka, block na natin itong mga to kasi na lang to eh. Ayan. Ngayon po, ito pong si Casper makakasuhan sa kanyang pagganap bilang security ni Kulaong. Magkano piyansa niyan? Tanong natin dito. Ano ang piyansa pag nakasuhan si Casper? Nakasuhan ng illegal na pag-security detail sa isang tao. Okay, Republic Act number 5487. Batas na nagre-regulate ng private security agencies at security guards. Kung ang isang tao ay nag-act bilang security guard na walang lisensya o nagbigay ng security service na walang rehistro, karaniwang bailable ito. Estimated bail depende sa korte. Karaniwan daw po ay nasa 6,000 to 30,000 range per count. Depende sa specific violation at court discretion. Ngayon, eto pa, kung may kasamang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation, ako baka mamaya may bakal na dala tong si Casper. Ang bail naman 100,000 to 200,000. Naku po. Pero dito na lang tayo kasi di naman natin nakita may bakal si Casper. 6,000 to 30,000. Maximum yung 30,000. Range per count. Ngayon, andyan sa mga live ni Kulaong, makikita natin diyan kung ilang beses po nakapag security si Casper kay Kulaong. Nandyan sa live mismo ni Kulaong. Kahit burahin nila yan, ipe-preserve na yan. Naka-download na lahat yan. Kung hindi man na-download yan ng CICC,
Andyan si Meme God, na-download na lahat yan. Kung hindi man niya na-download lahat ni Meme God, meron din pong ibang tao na nagda-download niyan. Kaya po naku ang dami pong ang dami po palang magiging bail nitong si malaki ang magiging bail ni Casper. Pagpalagay na lang natin, 10 beses siyang makitaan ng paglabag sa pagse-security ng illegal. Ay di 300,000 yun. Kasi katulad niyan, kung cook ka, sabi niya, cook, tagabantay ng bahay. Bakit ka nasa Sheraton? Hindi ka naman nagluluto sa Sheraton. Wala ka naman lilinisin sa Sheraton, may tagalinis ang hotel. 'Di ba may mga bellboy? 'Di ba? Kaya eto, Casper, kasama ka talagang lulubog ni Kulaong. Sama-sama talaga kayo sa huyo. Sama-sama talaga kayo sa huyo niyan. Kasi, kung ang iniisip ni Casper, ang kaso lang niya ay kay Makagago, nagkakamali siya. Kasi nga po, dito napapasok etong mga paglabag sa pagse-security kay Kulaong. Eto sa mga natatandaan ko lang, yung pumunta sila MOA, nag-security siya dyan. 'Di ba? Ilang beses nating nakikita yan na nasa casino kasama si Casper. Naalala niyo yun, kasama si Ian, kasama pa yung isang payatot na may kaso din. Ano rin yan, nagba-bodyguard din siya noon kay Kulaong. 'Di ba? Pagpalagay mo na lang, yung mga sa hotel, mga 5, 6, 7. Yun lang nahuli si si Kulaong binabantayan niya din yun. Si Kulaong, binabantayan din ni Casper. Kaya napakaraming beses na nakita natin na binabantayan ni Casper si Kulaong. Yan ang yan ang napakalaki talagang problema nitong si Casper. Kung nakinig ka sana kay MG, may pera ka na, wala ka pang kaso. Wala kang kaso kay MG. Kaya lang, loyal ka kay Kulaong Dinamnamin mo ang pagbagsak nyo. Sama-sama nyong pagbagsak. Namnamin ninyo. At kanya mga birth certificate, pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So, yung lahat pong ito, tulong po. Teka. Kulaong, nasa na yung sinasabi mo na etong PNP cybercrime ay magtetestigo para sa'yo. Saan banda yun, Kulaong? Saan banda yun? Yung sinasabi mo na magtetestigo sa'yo ang PNP cybercrime. Naalala nyo yun? Nag-grab lang sila ni Casper. Naalala nyo yun? Nagpunta daw silang Krame. Dahil sa kaso, laban dito kay Puginius, kay Makagago, kay Mighty Manong, kay Yulen Marcos. Naalala nyo yun? Diba? Meron siya sinabi na cybercrime daw ay magwi-witness daw para sa kanya. Kakampihan daw siya. Ito daw cybercrime mag-ano daw, kumbaga parang isasapi na daw o kumbaga parang para susuportahan siya sa pagkakaso niya. Dito daw sa mga cybercriminal. 'Di ba? Yan na 'yon.
Yan na yung katotohanan na si Kulaong nagsisinungaling noong mga panahon na yon. Kasi wala naman talagang ahensya ng gobyerno na magtetestigo para sa isang individual. Walang ganun. Kaya itong si Kulaong, nako, 'di ba? Wala na. Wala itong ibang papupuntahan kundi po pababa. As in, puro pababa. Wala pong pataas dito kay Kulaong. Walang pupuntahang pataas to. Puro pababa lang. Tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tutulad pa dito kay mga musip. Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong mangbabastos ng pulis. Nako, yung si Marinduque online news ba yon yung kagabi? Yung payatot na mukhang tukmol na banat ng banat kay Seral Kalinisan, kay Makagago, pinagsasabihan si Manny Pacquiao. Mag-isip-isip po kayo. Tatang, mag-isip-isip po kayo. Nako, para kayong kumuha ng batong ipupukpok sa ulo nyo sa pagkampi nyo dyan kay Kulaong. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Hindi naman kami thin-skinned eh. Hindi naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga tao gobyerno, hahabulin ka, wawalangyain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability. Sir, ano po masasabi niyo po na nakapag-piyansa naman po si Mangustin po doon po sa kaso ng unjust extinction? That is his right. But we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Nako, alam nating lahat na hindi taga doon si Kulaong. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya'y mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko eh. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin niyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Yes, tama. Kita niyo nakarating na sa kanila etong address ni Kulaong doon po sa San Pedro, Laguna. Sabi ni di ba ni Pudginyo, San Pedro, Laguna nakakuha ng address etong si Kulaong. Kung sino man ang tumulong diyan kay Kulaong para makakuha ng sedula o barangay certification o residence certification diyan sa San Pedro, Laguna, ihanda nyo na po ang inyong mga sarili kasi sabit po kayo dito. Sabit po kayo dito. Hindi po kayo pwedeng maligtas dito dahil tinulungan nyo po yung kriminal. Diba? Yung pagtulong nyo po dyan sa kriminal na yan para makakuha yan ng sedula, naku po, magkakaroon po kayo ng kaso tsak dyan. Imposibleng wala po kayong nalabag na batas dyan. Kasi kung si Kulaong ay ma-question yung kanyang address, diba? Yung barangay hall dyan, yung barangay captain dyan sa nagbigay na barangay ng sedula kay Kulaong, hindi po kayo pwedeng i-spare dyan. Yung sasabihin ninyo, hindi nyo alam. Illegal yan.
illegal na ikaw ay makakuha o kaya ikaw ay bigyan ng sedula sa isang barangay na hindi ka naman doon nakatira. Bawal po yun. Kaya nako, medyo sa barangay captain na nagbigay ng sedula o barangay certificate kay Kulaong, nako, baka matanggal po kayo sa pwesto. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust fixation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook tsaka sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi to unjust vexation lang at ilalaban namin. So yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasukat po ng illegal possession of firearms. Saan po nanggaling? Paano po na-confiscate po ng ating governance? Yung sinasabi pong baril na mayroon po si Makusio. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanya mga security ko na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions, bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kita-kita. Alam ka namang dinami ko call out yun. Dami mo nang niloko, tapos flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it. Diba? Everything is a lie. That's why they are putting this to stop to. Ayan. Salamat po Ate Ami Bell sa iyong pakulay. Thank you po. Yan na yung matinding kakaharapin din ni Kulaong na kaso. At alam niyo po ba, ito pong illegal possession of firearms ay meron po itong parusa na prison correctional hanggang prison mayor at ang bail po niyan karaniwan nasa 100,000 hanggang 200,000. Kaso ka na naman Kulaong. Thank you po Ate Ami Bella. Yan ang matindi. Nakakaharapin na kaso ni Kulaong. Ngayon, ito po kasing si Lucky Dons. Ano ba pangalan nun? Nakakalimutan ko yung nitong si Lucky Dons. Yung na issue po na ito daw po pinapatay. Ito para makita ninyo nasaan ba yung pangalan ito? Teka lang, hanapin ko lang yung pangalan kasi nakalimutan ko Ayun, si Rodel Palorina. Ito pong si Rodel Palorina ay ito daw po ay tinumba. Siya ay caretaker noong panahon na yon. Walang data. Walang nakalagay na date kung kailan nangyari yon. Teka. Papakita ko sa inyo. Kasi mas matindi kapag nagamit po sa krimen yung baril. Ngayon, baka kako lang ako, alam nyo, medyo malikot lang yung isipan ko. Baka kako, ito yung ginamit sa paggurgur dito kay Palorina. Kaya ito po ay hindi naisuko o hindi po ito maparehistro kasi nagamit sa krimen. Ayun, ito yun si Lucky Don, si Rodel Palorina. Yan po yun. Baka kaya.
hindi naparehistro, hindi po suko kasi baka makita. Wala nakalagay na date eh. Ano makikita date nito? Wala talaga eh. Tinitignan ko dito sa mga mga screenshot. Walang nakalagay na date. Dito rin, wala rin date dito eh. Walang date ng nakalagay kung kailan nangyari to. Pero kung 2017, baka mamaya nagamit ito kay Rodel Palorina. Kaya po hindi po siya maiparehistro at hindi rin maisuko kasi nagamit sa krimen. Ngayon po, ito pong kaso ni Culaong, kahit na may lisensya po dati pero expired, pwede pa rin pong kasuhan si Culaong. Kahit hindi na sa kanya ang baril pero nasa kanya nakarehistro, siya po talaga ang mananagot. Lahat po sa kanya nakasisi kasi sa kanya yung baril eh. Ang tanong, nasan yung baril? Kung naibenta na, at sasabihin ni Culaong, kunwari, ang nakabili, si Ate Connie Lewis. Sabihin lang, kunwari, sino bumili ng baril mo? Si Connie Lewis eh. Sabit din si Connie Lewis kasi alam niya, walang papeles yun. Kumbaga, para siyang bumili ng kotse na walang papel. Parang talon kasa, ganun. Nako, malaki po ang talaga ni Culaong diyan, kasalanan niya diyan. 'Di ba? Kaya good luck Culaong. Biruin mo 'yan, sabihan mo ba naman ng kupal at ng supot yung ating Napolcom chief ay talagang para kang ito yung literal nagtampo sa bigas. Ito yung literal na nagtampo sa bigas. Okay, Joka, ayun, shoutout sa'yo, Joka. Riyamaan, si Rapi Tulfo, panay tanggol kay Culaong. Isa din kasi siyang Culaong. Dito. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.